August 16, 2026 mga kapobre, nandito sa apartment si Ate Sara dahil na doon kami kanina sa bahay nila at doon namin minute up si Kenneth. Sabi ko sabay na para doon na malapit lang naman kasi bahay nila. Pero wala pala doon si Ate Sara at malapit lang naman pala yung bahay nila dito sa amin, sa tito niya. Mga 5 sakay lang naman. Ilang sakay ba? Oh, lakad lang. Nag, nagmotor ako, sir. Nagmotor. May motor ka? Marunong ka magmotor? Opo, may license naman ako, sir. Ano ng license, ha? Mabuti ka pa, may license ka na. Kailan ka nag-umpisa nagmumotor? Nung first year. Ng Second college? sem yata, opo. Second sem. Oh, pero kailan ka nagka-license? Nung after ng second sem. Second sem. Ang galing nga, marunong pala to magmotor. Mabuti pa to, hindi ako marunong eh. May sasakyan kami pero hindi ako marunong mag-drive. Yung kasi, Marunong naman pero hanggang practice lang. Parang takot ako eh. yung po kasi, yung mga pinsan ko dyan sa bahay, mga mahilig magmotor. Ako kasi, gusto kong matuto. Matuto. So, nagpaturo nakaw mo ako. siguro muna yung unang motor, no? Yung hindi ka nagpapaalam, no? Hindi naman, sir. Hindi mo naranasan yung ganon. Oo, humiram naman ako. Nung high school actually. Nira mo, bigla mo lang ida-drive. Nung high school ako natutong mag-drive kasi marunong naman po ako mag-bike. Oh. Kaya madali Yun. lang. Basta marunong ka mag-bike, okay na. Ako kasi lumaki talaga ako at Sara sa gitna ng palayan, walang kuryente, walang bisikleta. Saan ka mag-bike doon? Wala makarsada. So, parang yun siguro, hindi ko marunong mag-balance ba? Hindi ako marunong mag-bike. Kung marunong kasi mag-bike, marunong ka na mag-motor eh. Madali lang sir kasi balancing Oo, lang. Yung balancing anuhin mo talaga. lang is kung paano i-operate yung Yung motor. manibela, yung kwan. Dati bumili rin ako ng motor nung doon kami sa Energy FM noon. Hindi ko na hindi ko talaga natutunan talaga. Parang mabangga-bangga ako eh. Mas maganda kasi mag-practice sir sa Bike. mga walang Oh, walang dumadaan. saka bike lang muna maganda. Opo. No? Before kasi doon ako nagpa-practice yung sa diversion Oh, road. Wala pa kasi wala dati. pang tao noon, Opo. wala pang Dun- sasakyan dun- pala. Doon kami Doon ka natuto. mag-practice. Doon din ako nag-practice mag-drive ng sasakyan doon sa diversion, yung papunta sa inyo. Kaso gababa sila, Ate Prissy, magbababa daw sila. Sabi nila, ay kung ikaw mag-drive, bababa na lang kami. Pati si Ate Pitts noon, marami kami. Si Renz, nandito pa sa akin natin. Si Ate Pitts, si Renz, si Neil. Sabi nila, Lo, pag ikaw mag-drive, mababa na lang muna kami. Mamaya ka na lang mag-practice. Ganon sila. Wala ka mang makuhang mga support dito sa kanila. Kaya hanggang ngayon, never talaga, hindi ako natuto. Tapos pag lagi mong balita yung mga aksidente, mga ganon, parang naisip ko ba na parang hindi ko kaya talaga. Minsan nga, pag may mga nangyari na nabanggaan kami, ako yung huli na bumababa, hindi ko, parang nasasyak ako. Ilang beses na kami na nabanggaan kami sa likod, mga ganon. Ako yung parang hindi ako makababa agad, parang na-nervyos. Na-nervyos ka sa accident. Yun kasi palaging nababalita. So parang pagsakay ko ng sasakyan, dati doon kay ng bida na area, yung pag ganyan-ganyan, no? Marunong na ako noon. Marunong na ako. Pero pag dito na ako mag-drive sa karsada, pag may motor, tumitigil ako. Sabi, pag gano'n ako, bumangga pa yung kwan ko dito sa bintana. Sabi ko, oy, may motor. Una. Kasi dati, dinadrive ko yan doon, palibot eh. Tapos pagdating ko na doon, maraming tricycle. Sabihin ko si Kuya Arnel, sunduin mo ako. Ititigil ko yung sasakyan doon. Hindi ko marunong Tsaka dito sa Kalibo, mahirap dito mag-drive kung nakasasakyan ka. Kung mga nakamotor at kasi tricycle, nagsingit-singit talaga sila, no? Yung mga din po sirs, yung kalsada, parang may mga nakapark. Yun. Hindi ka May makatabi. mga establishments kasi na walang parking. Sa kalsada sila kaya mahirap mag-drive. Yun talaga ang pinakamahirap. So Ate Sara, kumusta naman? Kanina si Kenneth na umiyak nga dahil nga na emotional siya, siguro siyempre ng 4th year na kayo, Oh.
Actually, hindi pa nga ako nakapasok ng school. Last week yung opening namin, kaso wala pa kasi kaming schedule. Eh, hindi muna ako pumasok kasi sayang kasi yung yung pamasahe papunta school or gagastusin kasi wala namang magkaklase kasi wala pa nga akong schedule. Wala ka pa, hindi pa kayo nakaumpisa? Pero okay naman na yung schedule ko po nung nung Saturday yata nabigay yung schedule namin. So, pasok na ako bukas. Opo. At saka ito si Ate Sara, napaka madiskarte ito sa buhay. Maano talaga to, ng grabe talaga. Ngayon nga, may trabaho ka, no? Anong lang po, nung June lang hanggang June. July kasi 20 days lang po. Yung kasi yung summer job na offer ng DOLE. Oo, yung sa government. Yung sa SPES. Oo. So, 20 days lang po 20 siya. days, yeah. Nag-apply ka doon. Nag-apply ako nung May yata yung Para sa mga Alright. college student yan, no? O para sa mga mga students, pwede yung first year, pala college pala. Parang nalito tayo mo sa akin na hilo Kasi ka. kasi sila yung parang nasa 15 years old or something. Oo. Or tama ba? Ay, Basta 14 yung lang sa naman ikaw eh. yung sa 14 lang man naman ikaw. yung sa grade 11 and 12, Aha. nung application kasi parang sinama nila yan sa pwedeng mag-apply. Kaso binawal na nila kasi yung deployment is June. May pasok na May yung pasok mga na yung senior mga high kaya senior high. na nila, Sa tinanggal. college lang. Kaya sa college na lang applicable. Oo. Dahil ang klase ninyo sa college ay August. nag-umpisa ng August, no? August po. Nitong August August. 10. So, kakabalik lang talaga. Kaya pwede kami, yung mga grade 12. Kaya ang daming hindi patuloy mag-apply kasi binawal na nila. Opo. Sabi ko nga, tinanong namin si Ate Sara kanina kung paano ang pag-aaral niya, paano siya naka-survive, no? Malapit na sa sa tagumpay. So kanina nakwento niya sa amin na yung pagpanaw ni lolo, naalala naman ninyo yung lolo niya. Kumbaga kahit papaano may naiwan si lolo sa inyo, no? Opo, yun yung ginamit namin pang support after kasi 1 year na din siyang so ginamit namin 1 year kasi naubos na din. Naubos. Kaya yun nga, surviving kami dalawa ni kuya Ni ko. kuya mo. Si kuya mo nag-aaral din. Opo, tapos na din siya. Yung inaantay na lang niya is yung OJT niya. Tapos na din siya kasi 3-year course lang po yung TESDA na kinuha niya. Ay, grabe, patapos no? na Tapos din po. mag-abroad siguro yan. Depende po sa kanya, hindi ko alam yung plano niya. Kung saan po. Kung saan Kung dadalhin saan siya. ng kwan, Oh. ng tagumpay. Kung ano yung plano niya. Pero grabe, no, kahit ganun na naisip ko ba, grabe ta si lolo. Kumbaga may iniwan siya sa inyo talaga na kumbaga kahit paano nakatulong talaga. Hindi kahit paano, kundi talagang nakatulong talaga sa inyo. Nakakabilib na si lolo mo, no? Opo. Grabe, no? Kasi yun talaga masipag sa kahit inis nagwo-work pa din. Kahit nga kayo na-adapt rin ninyo na yung kasipagan eh. No, di ba? Na-adapt rin ninyo. O, si kuya mo, nagtatrabaho, nag-aral, trabaho. Nagtrabaho siya, no? Ay, hindi po. Ngayon, nung dati. Nung dati po, before Nung siya. mga first year ka. Tapos kasi siya, nagkaroon kasi ng offer yung TESDA. TESDA. Tapos grinab niya na lang. Oo. Kasi para mag-back siya sa schooling. Yun ang importante, na kumbaga baka sabay-sabay na kayo nito. Si kuya mo, graduating ka rin ngayon. Opo. Diba? Si Kenneth, graduating din. Parang sabi ko nga, na pagtanto ko ngayon, yung mga dating una-unang mga scholar namin, na pag-usapan namin ba, yung dating mga nabigyan ng mga sobra-sobra, 100,000, yung sila pa yung mga hindi naging successful. Yung baga, yung katulad yung sa Iloilo na tinulungan namin noon, ang daming tumulong na pariwara lang yung pera na binigay sa kanila na lang, ewan ko kung anong pinagagawa ng batang yun. Yung isang yung nag-aral ng criminology na nag-trending sa buong Pilipinas, na ang nangyari nang pinost ng kanyang professor yata yon. Tapos nung huli nakausap kami ng prof niya, inadapt niya pa yun tapos nalulung daw sa online na mga games, something like that, na inaumaga sa 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 may computer shop, and then ayun na, wala akong update na ngayon kasi nag-iba na nga raw. Iniwan na rin siya nung
nung nag-adapt na na professor niya. Kasi nga nabagsak na yung grades, mga ganun. Sabi ko sayang lang talaga. Mayroon din naman kaming tinulungan na yung parents naman ang problema, no? Yung basta kayo nga na hindi halos kayo nakatanggap ng malakihan na mula talaga sa akin kasi doon malakas talaga yung yung YouTube channel natin eh. Sabi ko ito pa yung mga less na tulong ang natanggap. Ito pa yung nagpupursige. Yun yun ang usapan namin kanina sa sakyan. Katulad si Kenneth. Pero sila Kenneth, malaki talaga ang tulong na nabigay ng mga sponsors diyan eh mula noon. Pero sa'yo, ng si Ma'am Ibaloy siguro ang si Sir Rodolfo kasi yun namatay, no? Malaki rin pala ang nagtulong sa inyo dati, no? Opo, Si kasi Sir Rodolfo. Kasi yung savings ko from yung naging allowance ni Sir Sir Rodolfo. Rodolfo is yung nagkatulong sa nung first year ako. No? Grabe, no? Oo. Kasi ang monthly talaga yun eh. Opo. Tsaka malaki yung magbigay ng Yes mga po. tulong si Sir Rodolfo. Wala man yung pamilya siguro na inaasikaso eh. Kasi Na po, baka-graduate. graduate na lahat. Kaso, yun lang ang problema nga na hanggang doon lang yung ni Sir Rodolfo kasi nga namatay siya. Oo nga po. Yun talaga. Yun nga, buti nga nakasave ako. Kasi hindi na, Malaking tulong, no? nung first year, nung nag-stop po kasi yun, di ba, nung first year college First na. year na, no? Mm-mm. High school ka pa lang, no? Siya na yun, nagatulong. Opo. Grade 10 yata. Hanggang Grade 10. natapos ka hanggang Oo. first year. Wala naman po kasi masyadong gastos nung high school. Oo. Pandemic, tapos nasa public school din po kasi ako nung walang tuition, yung mga gagastos lang is yung mga kung anong sa school, tapos sa bahay, yun lang. Kaya nakaipon ako. Yung ginamit ko nung first year. Tuloy-tuloy na ay nano mo, no? Ako sabi ko, paano na kaya itong mga batang ito? Parang ang mga pangyayari talaga, challenging talaga ang mga nangyari sa inyo eh, no? Na, Ang dami. pati rin sa aming channel, sobrang challenge talaga ang mga nangyari din sa amin eh. Kaya sabi ko, paano itong mga batang ito? Pero salamat pa rin talaga at napakabuti ng Panginoon sa inyo. Yung mga opportunity sa buhay ninyo, like yung mga ganyan, may mga trabaho kayo kahit papaano, malaking tulong yon. Tapos, ito pa rin, mayroon pa rin mga sponsor na die hard na mula noon hanggang ngayon ay tumutulong like si Ma'am Ibaloy. Ayan, may padala ulit si Ma'am Ibaloy sa iyo ha. 3.5 ito pero 500 lang ang ibibigay namin sa iyo. Korupsyon 1,000 2,000 3,500. Ayan. Ay kung 500 lang ibibigay sa iyo, di ako itutulpo mo, di ba? Sige po. Thank you po, Mami Baloy, sa walang sawang pag-support po financially sa amin. Hindi ko po sasayangin yung tulong niyo po. Mag-aral po ako ng mabuti. God bless po sa inyo. Oo. Kaya ako nga nanawagan sa mga gustong sumuporta sa dalawang ito. Nakikita ko kasi na sobra-sobra nilang deserving mga kapobre. Nakikita ko, isang steps na lang talaga makaano na sila nang matapos na nila. Itong year na lang talaga na ito, mga kapobs. Siyempre, itong last nila na to na year, marami itong mga gastusin sila. Mga Opo. thesis, ganyan sa thesis. Opo, yung thesis ko first sem. Tapos next sem is yung OJT. Tapos yung sa graduation is madami yung gastusin din sa Marami na graduation. gastusin. Ang gastos yung graduate. Oo. Ang gastos ko yung graduate kasi po yung yung mga seniors namin, nakikita kasi namin na yung sa ASU po kasi is hindi na toga, sablay na. So, doble yung gagastusin kasi ka ng Filipiniana, tapos sablay, tapos kung ano pa. Marami nang gastusin. Pero malayo pa. Malayo-layo pa Mga po. ilang buwan pa. Mga 9 months pa po 9 siguro. months pa. 9 months pa mga kapobs. Salamat po sa inyo. Hindi ka ba naawa sa nagakamera? Oh, sige, tagalan pa daw natin kasi tingnan mo. Banas na siya. Pawis na. Hindi ka na naawa. Kwentuhan namin. Ngayon ko nga. Ngayon mo lang napansin. Sige po. Salamat po. Anyway, salamat po sa inyong lahat, mga kapobre. Salamat sa pag-support ninyo po sa mga batang ito. Hindi na to mga bata. Next year, mga professionals na po sila kasi pagtatapos na po sila ng pag-aaral. Ang kurso ni Ate Sara ay Bachelor of Public Administration po. ayun. Talagang pang business, Public po. public.
Public service. Public service. Ay, nako, magme-mayor ito. Wala. Public Wala akong service. plano sir, sa politics. Pero di ba ang ano mo, mag-aabogado ka? Mga po. Oo. Si EJ, nagtapos na yung anak nila, Ate Presi, nagtapos na ng AB Political Science sa sa West Visayas State University. Opo. Magna cum laude siya eh. Magna cum laude. Tapos ngayon nag-aaral ng abogasya. Oh, nag-law school siya sa San Agustin. Okay. Magkaklase kami actually. Naka ka sir, naka-vacation. Oo, na ngayon lang kasi baka Semestral break. ha? Semestral break mo ba, sir? Semestral break namin. Actually, nag-umpisa pa lang yung klase namin. Kasi yung batang yan, noong yung dito pa yan, dati kasi ang pulsay nila, pandemic yon. So, ano yon ang tawag dito ng online. Ay, dyan yan sa kwarto, nakikinig rin ako. Pulsay din ang kurso ko. Kaso wala lang akong diploma, pero nakikinig ako sa klase nila. Minsan. Eh dito, ewan ko lang, ito, pero joke lang yun hindi ako naka-enroll ha. Si EJ lang naka-enroll. Sige. Ate Sara, masaya ang ating kwentuhan ngayon. Maraming salamat sa iyo. Thank you po, sir. Okay, sige. Okay, maraming salamat po mga kapob sa masayang kwentuhan namin dito ni Ate Sara ngayong umaga.